Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate po kayo. Thank you. So, first message po ninyo is the wall, obstacles. So, mayroong mga pagsubok, no, sa buhay ni Sagittarius siguro recently. At maaring yan din ay um, maaring yan din ay ibang papunta na kayo sa pag paghahanap or pagkukonsidera ng pwedeng solusyon na gagawin ninyo rito. Kasi may liwanag na eh. Yan, may butas, may liwanag ng pumapasok. So parang that signifies no na meron ka nang naiisip na pwedeng gawin mo na action para masolusyonan mo yung obstacles na to. Masolusyonan mo yung current na problema mo. It's parang halos kalahati na, 'di ba? Halos nangangalahati ka na doon sa sitwasyon mo we're in. Na to, yung parang siguro din meron ka nang ginawa, no, na something to start, 'di ba? At maaring nakikita mo na nag-i-improve ang inyong sitwasyon, maaring nakikita mo na parang bumubuti ang inyong sitwasyon, yung ganon, no? Kaya eventually malapit na, no, malapit na yung yung pag-solve mo sa problema or malapit ka na doon sa pag-get around mo doon sa inyong sitwasyon, no? So tignan natin kung ano pa yung mga mensahe ni Sagittarius. So, we have number 1, new beginnings. Ayan. So, napakaganda. Around this time, merong mga bagong simula, no, nagagawin kayo. There are new endeavors, there are new partnerships, no, siguro na maaaring gawin kayo around this time, Sagittarius. Kaya napakaganda rin ito na meron ditong exciting na mangyayari sa buhay ninyo. Kasi 'di ba kapag merong magsisimula, no? So it's exciting kasi 'di ba bago, you're going to explore something new, 'di ba? Kaya it's going to be an exciting a period, no, sa buhay ninyo sa ngayon. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe ni Sagittarius. We have Empress. Napakaganda, hindi ba? This is also a creation energy. This is a new beginning energy din. So, ibig sabihin dito na po pwedeng yung isa sa mga sisimulan ninyong bagong ganap rito is baka bagong trabaho, bagong career, bagong business venture, or baka merong business opportunity rito na talagang kung ano man ang mga oportunidad nito, ito yung maghahatid sa inyo ng kaperahan. Ito yung maghahatid sa inyo ng abundance, no? And prosperity. As in, magiging masagana na kayo from here on, no? Napakaganda. And si Empress din is a mother figure, no? Mother archetype siya. Kaya ito pwede rin ang iba sa inyo dito baka magsisimula na kayo sa pagiging nanay ninyo, no? Baka kayo ay manganganak, no? Or po pwedeng magsisimula kayong mag-take over, sa responsibilidad or obligasyon ng bilang isang ina. Not necessarily, no, na talagang biologically nanganak na kayo para maging ina, but pwede rin na ikaw yung tumatayong nanay or ikaw yung magsisimulang tatayong nanay sa inyong pamilya, no? Yung ganon. So, may mga posibilidad, no, for others of you na maaring yun ang you're going to step in, 'di ba, sa role ng bilang isang nanay. So, good luck sa iyo. What else? We have High Priestess. Ayan, sa lahat ng mga lahat ng mga pangyayaring ito sa buhay ninyo, there is going to be guidance, no, that will come sa iyo. Merong dadating na gabay, merong mga intuitive messages, nudges, mga ganon na paparating, no, Sagittarius. Kaya pay attention kayo, no, sa inyong mga intuition. Pay attention kayo sa mga
nudges, no, na binibigay or pinapadala din sa iyo ng universe, kasi importanteng susundin ninyo, papakinggan ninyo para you will be you will be on the right path, kumbaga, no? So your next message is Two of Wands. Two of Wands is planning stage, pagpaplano, pag-strategize, no? Mayroon kayong, ito yung time na binubuo ninyo yung vision ninyo, yung ganon, sa buhay. At ang maganda rito, no, hawak ng lalaki yung mundo, So, ibig sabihin nito na the world is your oyster, Marami na ang maaring pumapasok na opportunities, kumakatok ng opportunities. At ang maganda rito, baka yung mga kumakatok na oportunidad sa inyo rito sa ngayon could be already in alignment, no, doon sa mga goals ninyo or doon sa mga plano ninyo. So, pwede na divinely orchestrated talaga, no, yung mga plano ninyong ito, talagang pinasok yan ng universe, no, sa isip ninyo. Tapos ngayon, pinagpaplanuhan mo how you are going to carry out that plan. So, ito na, diba? Pinapadala na agad din kayo ng suporta ng universe dito by sending you opportunities, diba? Na makakatulong sa'yo para isakatuparan mo na yung pinaplano mo or yung mga goals ninyo. So, this is really good. And travel also is very imminent dito for some of you. Maaari din na kasi yung 2 din, number 2 is also about decisions, no? That resonates with making a decision. So, pwede rin na meron ditong mga choices na talaga kayong kinoconsider. At yun ang kailangan ninyong pag-isipan. Yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan. And also, pwede rin ang pagdidesisyonan ninyo rito is, since this is also travel energy, baka meron kayong kinoconsider na mga lugar na pupuntahan ninyo, and maybe yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan sa ngayon. Maaaring yun ang iniisip ninyo, no? So, we also have 5 of Cups. 5 of Cups is sadness, no? This is negative energy. Pwedeng related ito dito sa obstacles, no? Kaya, pwede rin na may mga panghihinayang kasi rito, no? Very imminent dito for some of you, yung panghihinayang about something. Kasi nakatungo pa rin, no, yung lalaking ito dito sa 3 cups na natumba na, wala nang laman, pero hindi niya pinapansin yung 2 cup na nakatayo sa likod niya, 'di ba? So, ibig sabihin nito na kaya siya nakatingin dito sa kung anong nawala or wala na sa kanya. Kasi iniisip pa rin niya yun, no? He's still dwelling on whatever it is that is not his anymore, 'di ba? Wala na sa kanya or hindi naman talaga dumating sa kanya, hindi naman nangyari. At kaya punong-puno siguro siya ng panghihinayang, ng regrets, no? Maraming pagsisisi na what if I've done like this or like that, 'di ba? So, baka marami din siyang what ifs, no, sa kanyang isipan. So, pwedeng ganon ang nararamdaman ng iba sa inyo, Sagittarius. But if you're going to dwell more on what you don't have, no, or what didn't happen, or kung ano man ito na hindi napunta sa'yo, 'di ba? It's going to be more of it's going to be more of mag-a-attract pa siya ng more of that. Mag-a-attract pa siya ng mas marami pang ganyan, 'di ba? So, mas nakakalungkot lang, 'di ba? So, itong 2 of Cups naman, I mean, these 2 cups na to, sana, no, ma-realize din ninyo na mas maigi na mag-focus kayo sa kung ano ang nandiyan dyan sa inyong harapan, kung ano ang meron kayo, rather than focusing on what you don't have. Kasi always remember that like attracts like. Diyan, ganyan ang law of attraction, diba? And that is the law of the universe. Kung ano yung kind of energy na meron kayo, no? Yan ang imamatch ng universe sa'yo. 'Di ba?
Kaya, if you are projecting positivity, then for sure, ang mamamagnetize mo towards you is positive things, positive situations, and all kinds of good things. 'Di ba? Kaya sana ma-realize din ninyo yan para iwasan na ninyo no, yung mga negative feelings, emotions, at i-transmute ninyo agad yan into something positive para ma-attract ninyo yung mas magaganda at mababuting sitwasyon. Okay? Solutions to the problems and to the obstacles, diba? We have judgment. Ayan. So, this is an important decision. Panahon talaga ngayon ng importanteng pagdedesisyon, Sagittarius. This is a reminder para sa inyo na it's about time na no, for you to make a decision. You are going to make a decision anyway. Kailangan mo pa rin na tignan talaga ito pag-desisyonan mo. So, why wait, diba, ng mas matagal pa? No, it will just complicate more, 'di ba, your situation. So kaya itong panawagan sa inyo na magano ka na ngayon, pagdesisyonan mo na 'to, pag-isipan mo ng mabuti ito. Okay? Kasi feeling ko dito related pa itong sitwasyon na 'to sa inyong nakaraan. Maaaring merong mga pangyayari dito, sitwasyon sa buhay mo in the past na nagre-resurface, bumabalik, na bumabalik-balik kasi hindi mo pa to na-address ng tama. Hindi mo pa natututunan ang lesson na dapat ninyong matutunan dito. Kaya paulit-ulit, pabalik-balik ito. So, what else? We have the moon. Ayan. So, the moon is about illusion, no? Siguro meron kayo ritong maling akala, no? Meron kayong pinaniniwalaan, no, na sa akala ninyo yun ang tama, yun ang totoo, pero the fact is hindi, you know, it's just your illusion. Akala mo tama ka, pero maaaring madidiscover mo yan sa ngayon na hindi pala. Kaya parang sayang ng oras, 'di ba? Sayang ng panahon na pinaniwalaan mo ang bagay na 'yon. Tapos ngayon madidiscover mo na hindi pala 'yon totoo. Kumbaga, puro lang maaaring pinaniwala ka lang ng kung sino, you know? And also, this is a reminder para sa'yo, no? Na makinig kayo sa inyong intuition lagi. With the High Priestess, halos parehas sila, no? Follow and listen, or listen and follow what your intuition is telling you. Kasi sa panahon ngayon na marami kang kailangang pagdesisyonan, parang nandoon ka sa point na nasa ano ka ngayon, nasa stage wherein maraming dapat na pag-isipan, yung gano'n. So, napaka-importante na ikaw ay makikinig sa inyong intuition dahil intuition is divine guidance, diba? Para nang sa gayon, ma-lead kayo towards the right path at hindi kayo maligaw. Okay? Instead na paniwalaan mo yung mga marites at marisol sa paligid mo, isang tabi mo sila, leave them behind, at mas makinig ka at magtiwala ka sa iyong intuition. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.